good afternoon, and welcome to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. At maraming salamat sa mga kapatiran natin na nagbibilang sa labas ang mga academy students. Magandang tanghali sa inyong lahat. And alam nyo, pag naririnig na namin itong bilang na to, talaga na, nung bakasyon yun, na-miss din namin kayo eh. Oo eh. Kami na tuloy nagbibilang dito sa loob 10. And of course, not just only sa mga academy students, sa ating mga CBBA faculty and staff na nandiyan dyan sa labas ngayon ay magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, North, South, East, and West corner ng ating pong simbahan, magandang tanghali. And sa ating pong mga viewers international, a blessed day sa inyo pong lahat. Sabi ko nga lagi, that is the safest way to greet you all. It is a blessed day sapagkat despite of our time differences and mga oras na mga hindi lang basta oras, minsan araw talaga eh. Araw, magkaibang araw ay salamat sa Panginoon na kayo ay nakakasama pa rin namin. Kaya maraming salamat po no sa mga international viewers namin. And keep on keeping on sa watch nyo po sa ating pong programang The Baptist Lunch. And salamat sa Panginoon na muli po tayo nagbabalik. Of course, shoutout sa aking area, Southeast Family, sa mga prayer warriors ng aming area, at sa Chosen Generation at sa Men Rescuers. Yan ang tatlong grupo ng aming area. Ang tatay, nanay at mga young people. Yan. Kaya shoutout sa inyo lahat. And of course, syempre shoutout sa aking mahal na asawa, Mami Shobe, na nag-chat ngayon, may daga daw. Hindi ko alam. Alam mo, minsan yung daga, ma'am, no? Hindi mo na alam kung paano pa nakakapasok. Sarado na lahat eh. Nakakapasok pa rin eh. May pagka sa demonyo talaga itong mga daga na to. Ang dami na eh. May spray na, dalawang klaseng spray na yon. Yung Baygon at saka nalimutan ko yung isa. Tapos meron pa yung sinasaksak, yung parang takot sila dun eh. Wala pa din? Meron pa din? Meron pa din? Ewan ko sa mga daga na ito. Well, anyways, ay magandang tanghali po sa lahat. And of course, once again, we would like to encourage everyone to share the link and tag the names of your friends and relatives so that they too can enjoy this wonderful program na meron po ang ating pong simbahan. Araw ng mga nanay. Kaya ang mga kasama ko ngayon dito, siyempre mga nanay. Yan, kaya tuloy-tuloy, alam nyo, napakaganda po ng programa natin, dugtong-dugtong. No? Kaya maganda yung pinag-uusapan sa fathers, maganda rin yung pinag-uusapan natin dito sa mothers. Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po muli sa ating lahat at nandito ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Kaya kami excited na naman. Talagang kapag dumarating na yung Sunday, naku, preparation na yan ng aking puso. Pambira, eto na, darating na uli ang Baptist Lunch dahil Monday, Tuesday na naman. At kaya eto, muli, nandito tayo sa unang araw ng buwan ng Hulyo. Kaya sinisimulan ito ng mothers. O, di ba? Ba't kaya mothers na nagsisimula? Hindi naman po kami nagsisimula ng away, pero ang sa amin ay nagpapasalamat kami at nandito tayo ngayon sa The Baptist Lunch. Ang number 1 na programa with regards sa pagbubuo ng pamilya. Amen. At masaya kami sa mga batang nag-countdown. Talaga na, sa totoo lang, nakakatuwa, nakaka-excite, nakakaalis ng nervyos. Pati ikaw, ayan na. Ayan na. Alam mo kung kailan ka tuloy papasok eh. Totoo. At kapag nag-countdown na sila, kinakabahan ako. Yun na, bubukas yung camera, yung monitor. Makikita na kami. Oo, haharap na kami at muli, syempre, nandito pa rin yung challenge natin every Tuesday. Amen. Na kung saan ay nagpapahayag ang ating mga nanay, mga kananayan dyan. Kaya ini-invite po namin kayo, ini-encourage po namin kayo na isend ninyo ang link na ito sa inyong mga kaibigan. At sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon, magandang tanghali sa inyong lahat. Marami na ako nakita eh. Isa na dito, mag-asawang Sir Ian at Chona
na nasa Batangas. Hello po sa inyo at calling on yung ating pong mga mission. Sister Tang. Hello, Ma'am Tang. Magandang tanghali po sa inyo. Marami, si Ma'am Ami Cabrera. Ito, si Ma'am Helen Kapundan. Talagang hindi to nawawala lagi Pagbukas ko, andyan lagi siya. Meron tayong mga bago. Si Ma'am Susan Teodoro. Si Sister Sandra. At marami pa pong iba na si Ma'am Linda Quiñones. Hello po. At sa mga tatay, nakita ko uli si Ma'am Nelia. Yeah. Parang nawala siya ng mga ilang linggo yata. Okay po. Welcome po. And sa aking family, kay Brother Noel. Hi Pauline, nasa bahay ka pa. Alam ko preparation ka pa sa pagpasok. At kay Tricia na nasa field siya ngayon. Malamang nawala siya ngayon sa online. Kaya sa aking pamilya, patuloy lang ninyo akong isama sa panalangin dahil ito'y talagang tuwing pag-aalis ng bahay, pagsakay ko, di ba, mananalangin, pagsakay ko sa sakyan, pag-start ko pa lang, Panginoon, muli alisin niyo po yung mga bagay na makakahadlang sa akin ng magandang takbo na ang programang ito dahil naniniwala ako na kung merong mga bagay na hindi magiging magandang ugnayan ko sa Panginoon, affected yung buong programang ito. Kaya manatili lagi sa akin yung excitement at i-consider ito na challenge talaga, yung maging kabahagi para sa ika-aayos ng ating pamilya. Amen. Magandang hali po sa lahat, Sir Maki, Ma'am Marnelli, at sa ating mga nasa audio-video men dyan. Hello po. Amen. Go ahead, ma'am. Good afternoon, maayong udto kaninyong tanan. Siyempre, una sa listahan si Ma'am Imelda dyan sa Davao City. Maayong udto, ma'am. She's always online. Pati sa ating mga church services, updated siya. Talaga naman. Ma'am, salamat kaayo. And also, magandang tanghali po kay Ma'am Noemi, kay Ma'am Nelia Villanueva, Ma'am Faith Fernandez, Vering Galindo, Ma'am Eugene Mendoza, Ma'am Rachel Obar, at si Sister Roysan Agpuon. Ayan, yun yung mga nakita ko so far. And syempre, July na, kaya grabe. Tapos na ang kalahati ng taon. This is the remaining 6 months of the year 2025. Kalahating taon na natapos. Lalabas na si Jose Marichan maya-maya lang. And excited kami na dadalhin sa inyo ang mga lessons pa rin para sa ating mga kananayan at mga asawa ng tahanan, asawang babae ng tahanan. Kaya maraming salamat for joining us. Keep on sharing the link para naman po mas marami pang mabless sa ating programa. Ayan. And maglaba dahil mainit ang panahon. Sayang ang init. Sayang ang init. Ito yung tipong na mga pag nagsampay ka, planchado agad Oo nga po, totoo yan. Amoy amoy araw na fresh, crispy. And syempre, shout out sa class committed ng PSS, 'di ba? Yun. Victory namin dinner kagabi. Thank you so much po. It was so much fun. Alam mo, mapansin ko lang na parang mag-isang buwan na tayo kumakain ng Monday, Tuesday. Pansin ko nga po, sir, kaya pwede bang hindi na muna pumunta ng Monday, Tuesday? Hindi, alam nyo kasi ngayon po ay, ito na ang, by the way shoutout sa mga nagdadalawang isip at nagtatatlong isip at puro isip ng pag-enroll sa Bible School. Ito na po ang last. Maliban na lang kung meron pang i-extend ulit ng ating mahal na pastor na po. Pero as far as his announcement is concerned, ay ito po ang last na enrollment po natin. Kaya if you alam niyo po, wag niyong ito lang alam ko to medyo out of topic ng Baptist Lunch, pero I just want to say this, no, kasi it is conviction, mga kapatid. Alam niyo, salamat sa ating mahal na pastor na lagi po siyang nagbibigay sa atin ng mensahe na nanggaling sa Panginoon, and lagi niyang pinapaalala sa atin that don't let your conviction be moved by your emotion. Mahirap kasi pag yung conviction mo ay na-move ng emotion mo, hahaluan mo yan ng kung ano-ano, may mga masasabi ka na hindi magaganda, and then later on may kita mo sayang yung conviction. No po? Kaya nga, para sa mga ini-interview ko, Ma'am Marnelli, sa mga bagong pasok sa PSS, ang lagi kong sinasabi sa kanila, seryosohin nyo po ito. Bakit kailangan nyo seryosohin ito? Kasi as our motto says,
if God really called you, then PSS will train you. God calls, we train. Yan ang PSS. Kaya pag tinawag ka ng Panginoon, talagang asahan mo na ang tutulong sa'yo, PSS. Yan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, there are two colleges in the world. Number 1, PSS. Number 2, the others. Asensya kayo, nasa amin ang mikropono, kami ang nasa ere ngayon. Wag na kayo kumot. Kaya enroll na. Kaya enroll na. Ha? Alam nyo, ma'am, habang nag-uusap kami, napakaganda ng PSS natin ngayon. No? Kaya, by the way, no, you will have an surprise. You will have an official Bible notebook. Wow! Hindi na galing. kayo bibili ng mga notebook. Magiging personalized ang Bible notebook ng PSS. Actually, sa akin, sir, ini-standardize ko po yung Bible notes ko. One size lang talaga, isang klase Yeah. lang. Kasi you will keep it eh. Kapangit naman kung Yeah. iba-iba. Ngayon, ma'am, meron ng wala nang tatak. Di ba? Dati, Oh. shout out sa mga tatak. Sabihin natin, yung mga Crown, Green Apple, yung mga ganyan, Wala di ba? rin- Steno, di ba? Mga Opo, ganyan, opo. mga Blue Notes. Yan yung mga tatak ng notebook dati. Powerpuff Girls. Superman. Diba? Yun yung mga tatak ng ano. Ngayon, ma'am, meron ng sariling notebook. Wow, talaga ibang yan level. ang ano. And then, sa mga susunod na semester, ma'am, itong talagang blessing sa inyo eh. You will have the tawag na to, yung subject notes. Not just only handouts, kundi subject notes na mismo. Amen. Kumbaga magkakaroon ng book ang bawat subject. Amen. So, talagang yan po ang ipanalangin nyo dahil slowly ay gagawin po yan ng PSS step by step. Yan ang pinakamaganda. Yes. Kasi alam nyo po, mga kapatid, itong ginagawa po natin is always related sa mga topic natin. Kasi ito po, kanina nga Ma'am Cynthia, nag-usap kami ni Ma'am Marnelly. By the way, kukorek ko na nga ngayon. Kukorek ko na. Okay, kukorek ko na. Okay? Excuse me. Ang kukorek ko yung pangalan ni Ma'am Marinelli. Marinelli ako ng Marinelli. It's Marnelli pala. Alam mo, Okay. ma'am, simula nung pumunta ka dito, Marinelli talaga pagkakilala ko sa'yo. Alam mo, sir, okay lang talaga yon. Kasi naaalala ko yung mga taong ganon. There are only 3 people. 3 lang kayo na tumatawag sa akin ng ganon. Alam niyo kung sino ka-level nyo? Sino? Si Ma'am Margie Moran. She was my former boss. She calls me Marinelli or Marinela. Tapos natutuwa ako pagka tinatawag ako ni Sir Jao at ni Sir Maki ng Marinelli. Naalala ko si Ma'am Margie. Sabi ko, Ma'am Marinelli. Tapos, nasabihan ako sa office, Sir, binubul, Marnelli. Pagtingin ko dun sa, sa graduation, sabi ko, bira how many years, tinawag ko siyang Marnelli pala. Yan, kaya ngayon kasama na, nag-uusap kami ma'am kanina ni Ma'am Marnelli. Yon. Yan, Di ba, talaga Marnelli? napapaguhan ako. Alam niyo po, Ma'am Cynthia, sabi ko nga ma'am, alam mo, itong mga topic natin, it's not opinionated, mga kapatid. It's not opinionated. Yan po ang tatandaan po ninyo. It's not opinionated. And, by the way, we're going live, no? Para po sa mga nandito at nanonood, taga-subaybay ng ating programa. You don't have to change your name pagdating sa comment section. Kung meron kang gusto, kalayaan mo sabihin yan sa comment section, but we will not debate with you. Because this program is not designed for debate. Yan po ang tatandaan ninyo, no? Kaya kung just use your true name. Gamitin mo totoong pangalan mo, Anli Rice. No? At mag-comment ka dyan, kalayaan mo mag-comment dyan. At para po sa mga viewers natin, let's stick to what the purpose of this program is. Okay? Huwag natin patulan yung mga ganon. And the internet, the social media, yan ang uso ngayon sa social media. Magbangayan sa social media and this and that. Ano ba ang tama? Nais ko pong ipaalam sa inyo mga kapatid, there is only one truth and one true. Alin po yun? Isang katotohanan, isang tama, salita ng Diyos. Kaya nga hindi po natin tinatanggal ang salita ng Diyos sa ating pag-uusap. Bakit po? Sabi ko nga kay Ma'am Marnelli kanina, itong mga topic natin dito,
it should be always related to the doctrine of the Word of God. Bakit po? Because, sabi nga ng ating mahal na pastor, if it is biblical, then it is doctrinal. Okay? Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, maring iba-iba tayo ng experiences sa buhay. Kaya nga po, pansin nyo po ba? Kaya may nakakapagsabi na, iba naman kasi yung pamilya mo sa pamilya ko. Iba yung asawa mo sa asawa ko. Abay, pag nagpare-pareha sa'yo ng asawa, mahirap naman talaga. Di ba? Oh, iba kasi yung asawa nyo at saka asawa ko. Iba yung bahay nyo sa bahay ko. Kaya nga po, we understand. That's why we should have the common denominator. Kasi all of those that are on top ay isa lang ang tawag natin dyan. Challenges and trials. Diba? Yan lang po yan. Problems. That's what we called all those things on top. But if we have the common denominator, which is the Word of God, at makita natin lagi na ito ay biblical at ito ay doctrinal, then mas madali nating makikita ang kasagutan sa lahat ng nasa taas. Mahirap, 'di ba? Pag gumawa ka ng math, ma'am, 'di ba? Merong isang problem na find the common denominator, the least common denominator. Kailangan mahanap mo 'yon. Bakit? For you to have the correct answer. CBBA. Yan. 'Di ba? Basis number. Basis number. Di ba? Para makita mo yung tamang sagot. Kasi, oo nga, maaaring pag tinignan mo, madali lang naman to pero pag tinignan mo, magkaiba ng denominator, mahihirapan ka. You thought what is right is wrong. When you thought it is right, then you will know that it is wrong. Ganyan sa sa paces mo no, Maneli, di ba? Yung alam mong tama yung sagot mo. Proud na proud ka mo, ang bilis mo naranasan ko kasi yan Ang bilis mo magsulat, ang bilis mo sumagot, tontuwa ka, proud na proud ka. Alam mo agad, pagdating mo sa scoring station, pagbuklat mo ng score key, boom, bagsak ang first page. Bagsak yung whole page, i-repeat mo yung page, i-repeat mo yung check-up. Bakit? Mali lahat Di ba? Bakit? Kasi yung ganun po ang sinasa. Kaya nga, ganun na lamang ang warning ng Bible sa atin that there is a way that seemeth right unto a man. But the end thereof are the ways of death, are the ways of destruction. Kaya nga we have the Word of God. Katulad po neto, sa ating pong pinag-uusapan. Okay? Sa ating pong pinag-uusapan, it's all about being a wise woman. Okay? Pinag-uusapan natin dito, paano ka magiging wise woman. Dito po sa ating ginamit na verse from the very beginning of this topic, which is Proverbs chapter 14, verse number 1. Every wise woman buildeth her house. Now, I want you to focus on the first, on the very first word of that particular topic, word po dyan sa ating verse. Okay? Ito po yan, mga kapatid. Okay? Paki-remove na lang para hindi na matempt yung ating mga viewers or dyan, please. Okay? Sabi po dito ng Bible, every wise woman buildeth her house. Okay? Now, makikita nyo po yung salitang buildeth. I want you, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga asawang babae, I want you to focus on the word buildeth. Because the word buildeth, that it is not that it means that you will build, because it is the job of the husband to build. Naalala nyo po, preaching ng ating mahal na pastor, that if you desire to enter the married life, you should be number one, a builder. Di po ba? Pero makikita nyo po, doon po sa sinabi, okay? Doon po sa sinabi ng ating mahal na pastor, sinabi niya rin po doon that same thing pagdating sa babae. You should be a builder too. I don't know if naalala niyo pa po yung preaching na yan. No? That is Sunday afternoon. Yan po ang preaching ng ating mahal na pastor. Hindi po ito Matagal na. I think a month ago pa. Tama ako, Sir Jan, no? Mga a month ago pa yung preaching na yan. So may kita niyo po, dalawa. But doon po sa explanation ng ating mahal na pastor, the builder of the family is the husband. Yung lalaki. Bakit? Siya po ang naitalagang leader ng tahanan. Now, ano naman yung ibibuild? What is the very essence when you call the woman of the house a builder too?
What is the very essence of it? It means support. Naku, maalala nyo po sa ating pong pag-uusap, di ba? Na sa simula ng pag-uusap natin. May kita nyo po, no? May kita nyo na doon sa tinatawag po nating build it po dito. Pag nag-building ka, pag gumawa ka ng isang build, pag nag-build ka ng isang bagay, mahalaga ang support. Bakit? Kasi pag weak ang support mo, kahit anong i-build mo dyan, madali ang matumba. Now, alam niyo po ba, wives and mothers that are listening right now, that is your job. That is the very role of a woman sa loob ng tahanan. Okay? Now, from the very creation of you, sabi ng Bible, ibibigay kayo sa lalaki as help meet for a man. Kaya nga yung meet doon is M-E-E-T. Ibig sabihin, you will have to accomplish something, you will have to support something na, eto yan. Ito yung tama yung, kaya nga 'di ba, alam niyo po, blessing. Young people, makinig kayo ng maigi. Kaya dapat wala kayong alam mo sa young people ngayon, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelli, yung pag tinanong mo, sino paborito mo kay Mama at Papa? Bilib ako sa mga man nakakasagot eh. Oh, bilib ako na, siguro si Mama. Ano siguro si Mama? Ano siguro si Papa? Walang ganun. Dapat pag tinanong ka ganun, parehas. Pero alam niyo po ba, on the other hand, makikita nyo, mahalaga na makita rin po ng mga nanay na commonly, hindi ko naman nilalahat, but commonly, ang paborito ng mga anak, nanay. Diba? Ang paborito ng anak, nanay. Bakit? Pag nagbigay ng 50 si tatay, si nanay magbibigay ng 100. Pag nagbigay ng 100 si nanay, si tatay, si nanay magbibigay ng 200. yan eh. Ganyan talaga ang kalakaran. So, commonly, ganun na nangyayari. Pero alam niyo po ba, mothers, it is not bad na just try to think of it na how good, sabi nga ng Bible, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Di ba, yung magkaisa kayo na susuportahan ko yung sinasabi ng asawa ko. Alam niyo po mga kapatid, testimony, personal testimony, salamat sa Panginoon na ako po'y lumaki sa ganyang tahanan. And kanina nga, nag-uusap-usap kami dito, nagre-reflect kami sa mga pangyayari sa buhay namin. Nagpapasalamat si Ma'am Cynthia sa nangyayari sa family niya. Nagpapasalamat si Ma'am Marnelli sa nangyayari sa family. Di ba? Bakit po? Kasi makikita mo yung pattern ng Diyos. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, hindi opinion ng tao. Kasi kung opinion, hindi mo talaga pwedeng ipilit yung sa'yo eh. Bakit? Kasi iba-iba tayo ng experiences eh. Pero sabi ko nga, lagyan mo yan ng salita ng Diyos. Pag nilagyan mo yan ng salita ng Diyos, it is babagsak yan sa doctrine of the Word of God. Which is, ano po yung doctrine of the Word of God? Yung sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Kaya nga ngayon, tingnan niyo po, ano sabi ng Bible? Every wise woman buildeth her house. Sino lang, pag tiningnan po natin ito, if we're going to read it lagi, backwards, tingnan niyo po, ano po ang pinaka-essence? The very essence is, ang nagbibuild lang ng house is the wise woman. Wala kang makikitang nagbibuild na hindi karpintero. Pag hindi karpintero ang nagbuild, asahan mo walang tibay yan. 'Di ba? Kaya nga po 'di ba, pag sa pagbibuild, katulad po sa ating Baptist builders, may mga expertise sila. May mga kanya-kanya expertise. Katulad ngayon, sa Baptist Builders, si Sir RG, member ng Baptist Builders yan. Pero sa ngayon, hindi mo pa siya makikita dyan sa third floor na gumagawa as Baptist Builders. Sino mga makikita mo dyan? Yung welder, yung painter, at saka yung mga mason. Bakit? Kailan papasok si Sir RG? Kapag tapos na yan. Ano naman ang trabaho ni Sir RG? Electrician. Di ba? Makikita nyo po yung category, yung mga position, mga role ng Baptist Builders. Pero pag may pumasok diyan at wala siyang alam sa carpentry, sa construction, abay, delikado ang third floor. Delikado 'yan. Pag ang isang nag-build ay hindi builder, bagsak 'yan. Delikado 'yan. Pag may nangialam diyan na hindi expertise, pagdating, hindi niya expertise yung ganitong bagay, mahirap yan. Kaya nga, ganun din po. Ang sabi ng Bible, the woman that buildeth her house
is a wise woman. Wala, sa madalit sabi po, wives and mothers that are listening right now, wala pong nagbibuild ng house na hindi wise woman. Again, wag niyo pong kakalimutan ha, the word build it is support. Ibig sabihin, walang nagbibuild, walang nagsusupport sa loob ng tahanan ng hindi wise woman. Oy, grabe ka naman sir, anong tawag doon? Husgahor mo na. Napaka-judgmental mo naman. Oh, di ba? Ang mapanghusga ka masyado. Op! Sabi ko nga po, it's not my opinion. It's the word of God that says, every wise woman buildeth her house. Oh, sir, paano mo naman nasabi na wise woman lang? Ituloy natin yung verse. But the foolish. Oh, sir, wala namang kasunod. Wait. But a foolish plucketh it down with, what's the pronoun? Her. Babae pa din. Babae pa din. So, sino yung foolish na tinutukoy dito? Babae pa din. Okay? But the foolish plucketh it down with her hands. So, ang nagdi-destroy naman ng bahay through her action. Kasi hands eh. Okay? That's the very implication of the word hands there. It talks about the actions. Okay? But a foolish plucketh it down with her hands. Now, dito maliwanag na sinasabi na ang nagbibuild is wise. Ang nagdi-destroy is foolish. Amen. Di ba? Alam niyo po, kung maalala niyo yung Sunday school ko, hindi tayo pupunta doon sa yung topic ng Sunday school. But I just want to, para lang masuportahan natin ito. Pansin niyo po ba yung ginamit natin text doon noong nakaraang linggo po? About sa dalawang klase ng tao na nag-build ng bahay nila. One is upon the rock. Sino yon? Wise. The second is upon the sand. Sino yon? Foolish. So may kita nyo po, wala talagang nagbibuild. Walang nabibuild na matibay ang isang foolish. Kaya nga, nung dumating yung bago, when storm comes, ano sabi ng Bible? Wash out, walang natira. Doon sa binild ng foolish. Bakit? Ganyan po ang characteristic ng foolish. It is always to destroy. No? It is always to destroy. Kaya nga makikita nyo po, sa mga nanay, napakahalaga po nito that you've got to see yourself, you've got to reflect on this na, nasaan kaya ako sa kalagayan na ito? Do I build the house? Or do I destroy? Do I pluck it down? Plucking it down. Ito mga tinutumba. Alam mo, pag sinabing pluck it down, talagang hindi lang yung basta tulak, ma'am eh. That's the very essence of the word pluck it eh. Kukunin mo yung from the very root. Yan po yan. Kung pag-aaralan nyo po yung word na pluck it, kukunin mo yan from the very root. Kung familiar kayo sa mga na-root canal, kagaya ko. Di ba? Ilulubog talaga yan eh. Kaya ang sakit eh. Bakit? Aabutin yung pinaka-root ng ngipin mo. At yun ay iikot-ikot hanggang tanggal. Later on, wala nang pakiramdam yung ngipin mo. Diba? From the very root, that's the word. Imagine mga kapatid, it is sad na makakita ng mga nanay at mga asawa na ganun ang gawain. No po? Ganun ang magiging role. Yung dudukutin mo yung pinaka-root ng family and then you will pull it down. And then that's the word pluck it, mga kapatid. Kaya nga, kung ililipat natin ito sa ating salitang kolokyal, yung lagi natin ginagamit, kumbaga ito yung mga marirelate mo doon sa sinasabing, hinahatak mo yung tao pababa. Yan, yung hatakin mo siya pababa. That's the word, that's the very essence kung ililipat natin yan through implication. Now, bilang isang nanay at bilang isang babae, sabi ng Bible, you should build. That's the design of God sa mga nanay at sa mga tatay. Ay sa mga nanay at sa mga asawang babae. You should build. You should be the wise woman that will build the house, that will support. Oh, pag umalis ang tatay, oh anak ha, umalis na si tatay mo kaninang umaga, pero bagamat hindi kayo nagpang-abot, ang sabi niya, ang bili niya sa akin, ito, mag-ayos ka, magtino ka sa pag-aaral mo, and kung tapos na ang klase mo, diretso ka ng bahay. Kung hindi ka makakadiretso ng bahay, may cellphone ka, i-update mo ako. Diba?
Yung mga ganong klaseng senaryo po, mga kapatid, sa loob ng tahanan, makikita po natin na yan po ay biblical. Amen. Now, pag nangyari po yan, mga kapatid, gaano po kaganda? Alam niyo po ba kung gaano kaganda yan pag ganyan ang naging role, pag ang woman in the house ay naging wise? Alam niyo po kung ano po, ang gaano kaganda yan? Sabi po ng Bible in the book of Proverbs chapter 12, verse number 4, a virtuous woman is a crown to her husband. Diba? A virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rottenness or in the bones. Diba? Makikita niyo po dito yung pagiging worthy wife. Yan, pambira, ang ganda ng title. Ay crown talaga siya sa kanyang asawa. Diba? Sa kanyang, bakit crown? Kasi tulong eh. Tulong, ibig sabihin nandoon yung pag-a-uphold ng standard ng family. Pero ang isang disgraceful na woman ay sabi dyan, hinalin tulad dyan sa rottenness in the bones, yung sa pagkabulok ng bones. Now, in the essence, mga kapatid, makikita po natin the importance of virtue and character ng isang woman. Dito po sa ating pinag-uusapan, alam nyo po, maganda po na makita natin ito. Kasi alam nyo, sabi ko nga po, ako naman ay naniniwala na ang goal ng isang nanay sa loob ng tahanan ay matulungan ang kanyang asawa. Lalo na sa pagpapalaki ng pamilya. Diba? Kaya nga, yan yung mga sinumpaang sinasabi sa altar pag kayo ay mag-asawa. Sa hirap at ginhawa. Kaya nga walang pwedeng maghiwalay sa inyo. Bakit? Dahil kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa akin. Yan po ang binitawan natin sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Diba? Now, bakit po? Kasi you will be the one as a woman in the house, asawang babae at nanay na nakikinig po ngayon, you will be the one that will support the builder. Okay? You will be the one that will support the builder or the one na na-build sa loob ng tahanan. Kaya nga sabi ko po sa inyo, di ba, sa akin pong testimony noong mga nakaraan, ano pong sabi ko sa inyo, si Ma'am Lerma, mas nagagalit dyan. Although, yeah, she is not happy kapag gumagawa kami ng kalokohan. Normal yun sa isang nanay. I think Ma'am Marnelly tsaka Ma'am Cynthia, wala namang nanay na natutuwa sa anak pag gumagawa ng kalokohan, di ba? Wala naman. Wala naman siguro nagsasabi sa mga nanay, go, go, go! Yun yung foolish. I support you. Wala naman siguro nagsasabi ng ganyan. Pero alam niyo po ba, as far as my observation is concerned, mas nagagalit si Ma'am Lerma doon sa point na gumawa ka ng kalokohan, okay, sige. Dahil gumawa ka ng kalokohan, mas nagagalit siya doon sa point na iisipin ka na naman ng tatay mo. Yung tipong sana member na lang yung iniisip ni Pastor. Pero darating na naman doon sa point na dumagdag ka pa. Diba? Dumagdag ka pa. Ano ka ba? Kaya kasunod nun, flying hanger na. Diba? Dumagdag ka pa. Bakit ba? Ano bang rason? Mas doon siya Ma'am Cynthia, Ma'am Marlene, mas doon siya nag-flare up. Yun yung rason. Alam mo yung ito, makakwento ko lang wala nang pas naman na yun eh. Natutulog kami ni Kuya, kaya grabe yung galit sa akin ni Kuya eh. Kasi pati siya nadamay eh. Kasi isang kwarto lang kami, magkatabi kami sa kama. Nadamay siya kasi ako yung may sala. Eh syempre, lights off pa. Nalaman ni Ma'am Lerma yung ginawa ko. Sumugod sa kwarto. May dalang hanger. Yung unang palo niya, hindi niya alam si Kuya yung napalo. Kung bihira natutulog ka, tas sakit nun. Tapos, eto mga ko dyan. Ang narinig ko sa kanya, it's not about what I did. Hindi yung, yan na naman yung ginawa mo. Na naman, kasi paulit-ulit lang naman yung kalokohan ko. Pero, nung araw po yun But nung ginawa niya yun, ma'am, it's not about what I did. But it's about doon sa pabigat na naman ako kay Pastor. Kaya nga sabi niya,
iisipin ka na naman tatay mo. Ha? Alam mo ba, ganito, may problema. Ganon na. Ganon siya, mas dun siya nag-flare up. Alam niyo po, that shows, it's my personal testimony. But I'm happy and I'm thankful to God na meron ako, masasabi ko, na meron akong wise na nanay. Amen. Bakit? She is building the house too. Bakit? Sinusuportahan niya yung sinasabi ni Pastor. Sinusuportahan niya yung sinasabi ng man of the home. Na pag sinabi ng man of the home na, anak ko kayo, dapat hindi kayo pabigat, dapat tulong kayo sa akin sa ministry, nandoon po naka-inline. Amen. Now, kung ikaw ay builder, meron kang engineer, at meron kang mason, dapat hindi yan magkokontrahan. Bakit? Dahil kung ano yung gusto mangyari, let's say for example, the architect and the engineer, pag yan dalawa ay hindi nagkasundo, ang tagal mabuild ng bahay mo. Ang tagal mabuild ng bahay mo. Kaya nga ngayon, salamat sa Panginoon, ang architect natin at ang engineer natin, si Pastor. Di ba? Magaling. Actually, ang architect ng ating pastor, mas malupit pa sa lahat ng architect. Diyos yun, mga kapatid. Diyos ang nagbibigay ng wisdom sa ating pastor na ito ang itsura niyan. Minsan pag nakita mo po yung papel ng pastor, manghihiram lang yan ng bond paper, guguhit-guhit lang yan doon, gaganong kayo. Anong itsura nito? Abay, ang ganda ng gym. Ang ganda ng court. Di ba? Sa Baptist Ranch natin, ganun lang po yan. Bond paper lang puhunan dyan. Di ba? Kaya may kita nyo po, pag hindi nagkasundo yung dalawa, mahirap. Kaya nga, in building a house, sa mga nanay po, ganun dapat. Dapat you should be in line with the man of the home. Kasi, maliwanag po every wise woman buildeth her house. Now, if you are a wise woman, ngayon po, wise mother and wise wife, it will be a great blessing sa isang pamilya na may ganun. You will be a crown. Sinong aayaw sa crown? Di ba? Sino aayaw sa crown? Na magiging crown ka to your husband, magiging blessing ka sa loob ng pamilya. Kaya napakaganda po yan. Kaya nga, sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba, no, nakaraang linggo, nandiyan dyan ang salita ng Diyos as the final authority ng buhay natin. Na kung titingnan po ng mga mothers at ng mga wife po ngayon, talagang masasabi mo salamat sa Panginoon na may salita ng Diyos. Sabi ko nga yes, we may have different experiences in the family. Hindi iba ang experience ni Ma'am Marnelly sa family niya, iba ang experience ni Ma'am Cynthia sa kanyang family, iba ang experience ni Ma'am Marnelly sa asawa niya, same thing kay Ma'am Cynthia. But we have the Bible that says, Amen. You should have one role. You may have different experiences in life, different problems in the family, different challenges. But as a woman in the home, if you want to build your house, you should be a wise woman. Bakit? Because it is only the wise woman that will build a house. But if you will not be a wise woman, ang mangyayari po, you will be the one that will pluck down the house through your actions. Which is, if you're going to, we're not judging people, but if you're going to look around, that is what happening today. Sa social media, makikita nyo, may mga sikat na pamilya, pero hiwa-hiwalay. Kung titingnan natin, sikat naman na sila. Because it is not the fame that will build the house. It is not the money that will build the house. Katulad ng sinabi ni Ma'am Cynthia sa amin dito kanina, ang focus ng tao ngayon, yung blessing, yung hawak. Pero yung gisingin ka sa umaga, hindi blessing yun. Yung may kainin ka, hindi blessing yun. Bakit? Hindi mo hawak Diba? Wala kang hawak Kaya sabi ko kay Ma'am Cynthia, nagbiro ako, kaya wala nagtitestimony, ma'am. Kasi they thought that the pagpapala, yun nandiyan sa palad mo. Yan. Yung mga hawak mo, yan. Yung mga tangible, yun yung mga pagpapala. Yan yung pagpapala. But, alam niyo po ba, blessing mothers and blessing wives that are listening right now, yung magkaroon ka ng role as a wise woman sa loob ng tahanan. Blessing po yun. Mas matimbang pa yan sa pera, mas matimbang pa yan sa kasikatan. Because those things cannot build house. Actually, that will be the one that will pluck down
that will help you pluck down the house. That is the reason rather. That will be the reason bakit maraming nagpa-pluck down ngayon ng house, nagdi-destroy ng house. Bakit? Ang yaman nyo kasi masyado, ayaw nyo mamigay. Di ba? Masyado kasi kayong sikat, ayaw nyo makipag-mingle sa tao. Kaya mababansin mo, magre-reflect lagi sa family. Di ba? Magre-reflect lagi sa family. Alam nyo po, dito sa atin, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ito po bilang, I will not say this because I'm the son of the pastor. Kalimutan po natin yung title na yun. But I will say this as a member of the church then. Alam niyo po, salamat sa Panginoon because as far as my observation is concerned, alam niyo po, ang nakikita ko ngayon, maraming pamilya dito ang sikat sa labas. Maraming pamilya dito, ang pagtiningnan mo, pambihira. Meron naman, may kaya naman. Sikat naman sa labas, okay naman, 'di ba? Makikita mo pag sa labas sila, pag sinabayan nila, makakasabay sila. Pero makikita niyo po yung humility ng bawat family. Amen. Salamat sa Panginoon, nakakakita ako ng isang tatay na leader in the house. Nakakakita ako ng isang wise na nanay, wise na asawa that is help sa kanyang sa pagbibuild ng kanyang asawa. Nakakatuwa po tingnan. Kaya nga yung ginagawa natin every Sunday night or minsan ngayon morning na rin nangyayari, na makikita mo yung family sama-samang lumuluhod sa altar. Napakaganda. Napakaganda po. Kaya yan po ang tatandaan nyo. For the wives and the mothers, you should be a wise woman that will build the house. Okay? Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, kung meron po kayong idadagdag, the floor is yours. Go ahead po. Naging tayo. Sige. Basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Tang. True, Sir Maki, kasi bilang asawa, ang damdamin ko personally na sana yung mga bagay na maikip ko, mga anak ko dun sa tinuturo ng tatay nila. Pero hindi nila nasusunod. Pakiramdam ko, kasama akong nakakapagbigay ng kabigatan sa asawa ko dahil di ko nabantayan ng mga anak ko na maging blessing dun una sa tatay nila. Kaya nagbubusa talaga ako sa mga anak ko kapag sila ay nagpapasaway sa tatay nila. Kasi kadami ng iniisip at dinadala ng tatay nila tapos karga pa sila. Nako, ang sarap ipaghampa sa puno ng kamatis. Sa kamatis naman. Ito si Ma'am Tang, ito, impluensyado to at malapit to kay Ma'am Lerma. Kaya kung ano ring nakita niya, yun din Ayaw niya maaapektuhan yung kanyang asawa dahil sa ginagawa ng kanyang mga anak. Ito naman, habang dinidiscuss ni Sir Maki regarding a wise as a builder, sabi ni Sir Andy, wise builders consider the plan and execute every detail of the plan according to its specification. Ayan. In the same manner, a wise wife and a mother considers God's written plan, the Bible, and applies accordingly. Ito, relate much to si Sir Andy kasi nagpapagawa to ng kanyang bahay. Kaya, very visible sa kanya yung sinasabi niya ditong plan at saka yung talaga i-consider ang every detail nung plano. Kasi isang pagkakamali, pag sinabing halimbawa 12 mm na anong tawag dito, yung steel, yung bakal at inilagay mo yung maliit lamang at ang pinapagawa mo ay hanggang 5th floor, babagsak yan. Kaya napaka-visible na illustration yung sinabi dito na yung pagpapagawa ng bahay. Pero bilang isang mga mother, hindi po yung construction yung ating binibuild, kundi mas higit pa doon sa building na yan, doon sa sinasabi kanina na tangible things, yung mga nakikita natin, yung mga anak natin. Imagine, kung maliliit pa yung mga anak natin, sabihin natin na mga nasa grader school sila, aba, mga 10 years from now, working na yan at magkakaroon din ng panibagong pamilya. Ano ang naibuild natin sa kanila? Have we builded a good foundation? Are we like that wise woman who builded her house na puno ng pagpapala ng Panginoon, or doon sa foolish woman na nagpa-pluck? Kaya nga yung kanina habang nagdi-discuss si Sir Maki at sinabi niya rin dito, nabanggit niya yung Proverbs 12:4 na a virtuous woman is a crown to her husband, but she that maketh ashamed is as rottenness in his bones. Very familiar tayo dun sa mga beauty pageant, di ba? Kapag ikin-round yung pinakananalo, ano binibigay na reward?
yung crown. Ibig sabihin, it's a sign na you won. Ibig sabihin, sign na ikaw ay nag-excel above doon sa mga nag-compete. Kaya talagang ito ang sinasabi, biruin mo, magiging crown tayo sa ating mga asawa. At nagbibigay naman tayo ng kahiyaan, nagiging rotten tayo, bulok. At sino bang may gusto ng bulok? Lahat tayo, ayaw natin, yung amoy na lang. Yung makita lang, kahit hindi natin naaamoy pa, makita lang. Sige nga, imagine. Ay, pero may kumakain tayo ngayon. May makita ka isang bagay na may unwanted kang makita doon, di ba? Magbibigay na yun ng sense sa atin ng, uy, amoy ganito yan. Kaya, ano tayo, mamimili ba tayo between crown o magiging abulok tayo doon sa harapan ng ating asawa? Malaking bagay yung sinabi ni Sir Maki noon na, ito. I-consider natin yung purpose sa ating life. Kung meron namang pain, i-consider natin lagi kung ano ang nais na ipahiwatig ng Panginoon sa atin. Sa totoo lang, kaninang umaga, sabi ko, pagising ko, every Tuesday kailangan gumising ako. Masarap yung pagmulat pa lang ng mata ko. Gabi pa lang, ipinapanalangin ko yung maayos na tulog para pagising ko sa umaga. Preparation ko na yun physically na nandito ako sa harapan na to. Kasi hindi ko tinetake na for granted itong opportunity na to na makabilang sa programang ito. Sabi ko, emotionally, dapat handa ako dito, spiritually. Kaya every Monday pa lang, nire-review ko na yung preaching ni Pastor. Kasi alam ko magiging weapon ko to sa aking buhay, lalo na sa application dito sa ating programa. At hindi po basta-basta na nandito sa harapan habang ginagamit ka ng Panginoon, habang gusto mong maglingkod sa Panginoon, maniwala po kayo. Mas marami rin ang gustong ibaba tayo. Kaya matinding panalangin po yung ating dapat. Kaya yun po yung aking laging panalangin, Panginoon, please use me na magiging karapat-dapat ako sa inyo. Hindi ako magiging skin deep lang na nandito na magsasalita ng sawala. Kasi marami nakikinig, higit sa lahat. Nakikinig yung aking asawa, nakikinig yung aking anak. Ano na lang yung magiging reflection ko sa kanila. Hindi po kami perfect. Marami po kami pagtatalo. At yan ay nag-a-occur every time na meron tayong mga activities. Pag Sunday, bakit ba merong atake bigla? Pag umaga ng ito, pag Martes, sabi ko, Panginoon, i-clean niyo po yung heart ko sapagkat hindi po ako makakaharap sa inyo na unworthy ako. Ikaw, partner. Opo, yun po yung foundation. Naisip ko lang po, blessed ng mga kabataan sa church natin. Kasi hindi na nila kailangang madapa para matuto. Kasi hindi na sila kailangang mag-experiment kasi may daan na tinuturo sa kanila na tatahakin nila. May nakita na rin silang mga nagkamali na hindi nila dapat sundan. Kasi, may mga consequence ang disobedience, di ba? There is blessing in obedience and always a consequence in disobedience. And sana i-treasure natin ito even sa mga mothers and mga nanay, mga asawang babae na nanonood, na i-treasure po natin yung mga natutunan natin dito sa program at yung mga naririnig natin sa pulpito. Kasi po, personally ako, yun yung nagpapa-keep ng ating sanity bilang nanay. 'Di ba? Parang ang dami mo nang iniisip, ang dami mo nang ginagawa. Pero yung programang ito, yung mga naririnig natin sa pulpito na nagre-remind sa atin to be focused on our purpose. Kasi sabi nga kanina Ma'am Cynthia na mention yung about sa purpose. Kasi yun eh. Di ba when Jesus was 12 years old, nung hinahanap siya ni Mary, nawawala siya kasi nakikipag-usap na siya dun sa mga scribes. Anong sabi niya? Alam ko yung pinapagawa ng tatay ko sa akin. So sana ganun din tayo, alam din sana natin yung role natin bilang asawa at bilang nanay ng ating mga anak,
Hindi siya madali actually. Pero with the help of the Holy Spirit, tapos yun yung nagkikip, sabi ko nga kay Sir Maki kanina, maaga na, o nga sir, yung gusto mo nang sumigaw o nakasigaw ka na talaga, maalala mo, teka lang, dapat hindi ko yung ginawa, diba? Kasi saka ka na bigla na, ay, mali pala yung ginawa ko. Pero mas madali kang ma-convict, 'di ba? Kasi ano tayo, we are into perfection, 'di ba? Hindi naman tayo perfect, but every day namomold tayo bilang katulad ni Kristo. Aba, hindi madali 'yon, pero 'yun lang talagang natin, consolation, na the biggest consolation, na after all of this, we know that we will be with Christ and siya lang dapat yung tinitignan natin. Kaya sana sa araw-araw na ating pamumuhay ay yun yung naiisip po natin lagi. Mahirap man yung buhay, sabi nga ng preaching ni Pastor, balikan niyo po kung hindi niyo narinig yung preaching nung last Sunday about discouragement, about prodigal sons. Napakagandang preaching ni Pastor, and relate sa ating topic ngayon, na maging builder tayo ng katuwang tayong mag-build ng ating mga bahay, ang ating mga tahanan. Na it's a home, uuwian siya. Yung mga anak mo mas gustong tumambay sa bahay nyo, hindi sa labas. At humanap ng mga kausap, kaibigan, ganyan. Yung sana makita ng mga anak natin yung tawag niyan, yung warmth ng isang tahanan, ng isang Kristiyanong tahanan, 'di ba? Home sweet home. At nagsisimula 'yon sa ating mga kamay. Can you imagine yung may mga anak na babae? 'Di ba? Kasi ito, her house builded her house, para ang bigat naman. Pero totoo po talaga, kasi tayo kasi yung mga nanay, mahilig tayong mag-rant. Every time na lumalabas sa mga bibig natin, hindi natin alam na bibreak na natin ang mga spirit ng ating asawa at ng ating mga anak. I think isa yun sa parang comparison nung verse din na yon. Kung hindi man physical na building ang pinag-uusapan, but the spiritual building, sana tumulong tayo dun sa pag-build up ng ating mga kasama sa bahay. Hindi lang ang ating anak, ang ating asawa, kundi kung sino man yung mga kasama natin sa buong bahay, na sana ma-encourage sila pagka tayo'y kasama nila. So, remember, be a builder and not a destroyer. Yon. Yan, amen. Alam niyo po yung kanina, pinag-uusapan namin ni Ma'am Marnelly. Yan. Ma'am Marnelly. Hindi, pinag-uusapan po namin kasi kanina, sabi ko nga kasi kanina we're trying to recall some of the lessons from general ethics na sa PSS, no po. And kasi alam niyo, laki pong tulong. Alam mo minsan yung subject na yan, alam niyo mga kapatid yung subject na yan, yung kahit anong tigas mo bilang isang lalaki, pag narinig mo yung subject na yan, malalambot ka. Parang sasabihin mo, ganun pala dapat. Ganun pala dapat. Dahil kasi kaya yung kanina sinasabi Ma'am Cynthia ni Ma'am Marnelly na, yung pag, you have, di ba, Bible school, you have the knowledge about the Bible. Yung pag, sabi nga ni Ma'am Marnelly kanina, pag nagwala ka, ikaw din yung aawat sa sarili mo, tapos bigla ka mananahimik sa isang tabi na, oo nga, no? Bakit ko nagawa yun? Di ba familiar, di ba, mga nanay? Yung mga nanay na flare up sa office, bang! Siyempre, hindi naman maiwasan pag dumating yung problema. Sabi ko nga, katulad ni Ma'am Lerma, mag-flare up talaga kapag, sabi nga ni Ma'am Tang, pwedeng ihampa sa puno ng kamatis. Di ba? Mag-flare up kayo. Then pagkatapos, nakikita mo yung nanay, tahimik lang sa isa. Sabi na, oo nga, no, parang mali yung ginawa ko. Okay. Parang ang mangyayari ngayon, sigaw mo, awat mo. Ganun yan ang nangyayari. Pero alam niyo po, totoo yan . Tulad ng sabi ni Ma'am Cynthia kanina, tulad sabi ni Ma'am Marnelly kanina, there is that one thing in this world that will pull you out from your role. Kasi, lalo na po sa panahon ngayon, parang pag nanood ka ng YouTube, parang ang dinidiktahan na, ito yung standard ng pagiging nanay. Parang ganun . Pag nanood ka ng social media, kaya pansin nyo, sabi nga ng ating mahal na pastor, di ba, sa preaching niya na yon, maraming nanay ang vlogger, imbis na builder. Bakit?
instead of building and supporting the house that is built by the father, ang ginagawa, sige, hello, what's up? Eto na yan. Di ba? May kita nyo po mga kapatid, yaan yung resulta if you will put yourself, mothers and wives that are listening right now, if you will put yourself in the situation that you will be a destroyer. Sabi nga po dito ni maganda po itong sinabi ni Sir Dennis. No, sabi nga ni Sir Dennis kanina, many foolish women are plucking up the incorruptible seed planted by a wise man into the mind and the heart of the heritage of God in every home. Totoo po ito kasi sabi ko nga pag na ano niyo po yung pinaka-essence ng pag-pluck, it means to dig. Talagang you will dig. Hindi ka magpa-pluck ng ganun lang, basta hugot. Hindi po 'Di ba? Ang tendency kapag hinugot mo, kasama pati ugat. Dapat patay. 'Di ba? That's the purpose, patayin talaga. It means, kaya nga sabi ng Bible dito, you are plucking it down. Ibig sabihin talagang nandoon yung pinaka-essence and the implication of destroying. Yeah. 'Di ba? Yun po yun kasi walang nag-pluck na iba yung plucking, it's not mag-iba yan do sa tinatawag nating sa Tagalog. I forgot the English Yung pagpitas, iba yun Yung pitas, gaganunin mo lang yun But if you want to pluck down the tree, get the root. 'Di ba? Kaya yun po yung dapat na mapag-ingatan ng bawat nanay, ng bawat asawa. Kasi baka ang mangyayari, you are digging up the root and pluck it. Kaya nga sabi ng Bible, you've got to be careful because ang gamit sa plucking, it's not mouth, it's not anything, but it is the hands. It means that shows your action. Na ano man ang gawin mo within the family, sa loob ng family, wives and mothers, you've got to be careful. Baka through your action, you will pluck it down, the family. Ma'am Cynthia, meron po kayong gustong sabihin? Nakuha ko lang dito sanabi ni Ma'am Rosalinda. Amen. Bigla kang nahimasmasan. Kapag yung galit na galit ka, pero kung bakit naalala ko rin yung sinabi ni Ma'am Nelia dati nung mag-guest dito. Kasi dinidiscuss doon kung paano natin i-discipline yung ating mga anak. Siya sabi niya, kung bakit pag galit ka, mas masarap magbatok ng anak. Mas masarap bumugbog. Kaya minsan meron akong, ewan ko kung tama yun, yung silent treatment. Minsan mananahimik na lang ako. Tahimik na lang muna hanggang kaya kong tame yung aking bibig. Kasi alam ko, kilala ko rin yung sarili ko na kapag nagsalita na ako at lalo na't galit, ay nako, relate much ang mga nanay dito. Kapag tayo galit, abay, mahirap maging mabuti. Kapag galit, gusto mong talagang iparamdam sa mga anak mo, even sa asawa mo. Minsan, nagsasabi ako hayaan nyo na nga muna akong magalit. Kasi kapag kinimkim ko to, ay parang magkakasakit ako. Hayaan nyo muna akong magalit. Pero may times din ako na kailangan tatahimik ako. Kasi pag nagsalita ako, parang sinasabi ko na lang sa sarili ko, gusto kong sabihin itong bagay na ito. Gusto kong iparamdam sa kanya yung galit ko. Kumbaga, minsan, sa totoo lang, nagpapaalam ako sa Panginoon Panginoon, hayaan niyo muna po akong manahimik. Tatahimik po muna ako. Kasi kapag nagsalita po ako, may masasabi talaga ako. Ang sarap talagang magsalita ng hindi maganda kapag galit ka. Kapag emotionally na talagang, talagang matitrigal ka. Kung bakit ang bilis-bilis humanap ng mga bokabularyo, ng mga adjectives. Kapag ikaw ay galit. Kaya nakikiusap din kami sa aming mga anak at sa aming mga asawa. Ay medyo bigyan nyo naman kami rin ng kakalmaduhan kasi hindi rin kami we're not perfect din, pero hindi natin dapat sabihin din, hindi natin dapat i-excuse that we're not perfect. We are all unto perfection. Pinipilit namin maging mabait. Gusto naming maging mabait, pero minsan hindi namin magawa. Gusto kong mabait, ngunit di ko magawa. Naalala ko po yung sinasabi ni Sir Maki na plucking it down, plucking it out. Ang problema po nitong malaki, hindi natin namamalayan that we are already plucking it down. Yeah. That's the danger, ma'am, kasi. One diba? day you will wake up,
hala, ako Sira pala na. ang dahilan Nagsira, kung bakit nagkaganon. So, Yeah. this program at itong topic na to, sana po ay nakatulong po talaga sa atin na Amen. mahimasmasan. Tama yung sabi ni classmate, Ma'am Rosalinda, na mahimasmasan tayo. Oo nga, no. Parang Pinaplak binuhusan. out ko na ba? So, ngayong tanghaling ito, sana'y fertilizer na po ang ilagay nyo Yeah, at wag yeah. nyo na pong i-pluck out yung inyong mga tahanan dahil iisa lang ang ating pamilya, Yeah. iisa lang yung Man. tinatawag Gusto nating naming i-build. tahanan Oo. at ibibuild. Tulungan po natin ang isa't isa. Kung masyado pong mabigat ang inyong nararamdaman, huwag niyo pong ikwento sa kahit kanino. Ayan, totoo. Ibuhos niyo po lahat sa Panginoon. Amen. At kung kailangan nyo pa talaga na meron kayong mapapahingahan, hanapin nyo po ang isang godly, spiritual woman na kilala nyo kung hindi nyo man maka-appointment si Pastor Hill, para lang po masabi nyo yung mga hinanakit ng loob nyo, and then that's it. Kasi may mga times na ganun yung hindi pa rin sila masatisfied. Sinabi na nila lahat sa Panginoon, parang kailangan ko pa rin siya ikwento Yeah. sa iba, di ba? Kaya nga mama, sabi ng ating mahal na pastor, diba, napakaganda ng warning ng ating mahal na pastor nung Sunday evening. Diba, sa panahon ng problema, huwag ka maghanap ng kakampi. Yes. Hanapin mo solusyon. Amen. Diba? Alam nyo, nakakatuwa po yun eh. Kasi hindi maiwasan na, kasi nga, sabi ko nga, siguro, hindi naman, kahit kailan naman po, hindi po ako naging nanay. Pero alam nyo po ba, as, syempre, observation is concerned, having a mom then at ngayon ay may asawa na nanay, no? Makikita mo, sila yung nakakakita ng mga bagay sa loob ng tahanan. Kaya nga, if you will not be careful, tama yung sabi ni Ma'am Marnelly kanina at Ma'am Cynthia, if you will not be careful, it will affect you. Na yung tipong iisipin mo, parang ikaw na ang may bit-bit ng buong mundo. Parang ikaw na si Atlas. Di ba? Parang kargo mo na lahat. But the truth of the matter is, if you will be a wise woman, you can build. Tandaan po natin sa build, sa pagbibuild, naalala ko si Lolo Pugs, Ma'am Cynthia. Alam mo naman yan si Lolo Pugs, mahilig mag-build yan eh. Lahat ng bahay niyan, binibuild niya mag-isa. Diba? Pating, naalala ko po yung binibuild yung bahay ninyo. Lagi niyang kinikwento yan na nagbubuhat siya ng buhangin, pa fourth floor, pagbubuhat siya ng buhangin pa third floor. Naglalaba. Kung titingnan niyo po yung essence ng building, mothers and wives, hindi laging magaan ang bubuhatin mo. Di ba? Ulitin po natin ha. Na-realize niyo po ba yun, mga mothers? When it comes to building, hindi lahat magaan ang bubuhatin mo. There will come a time na magbubuhat ka ng mabigat. Kasi kung puro magaan yan, ibig sabihin, puro buhangin yan. Babagsak yan when the storm came. There will come a time na magbubuhat ka ng graba. Mabigat yon. There will come a time na yung iisipin mong magaan, yun yung pinakamabigat. Alam niyo kung ano yon? Yung isang sako ng simento. Pag tinignan mo, ang liit eh. Liit lang eh. Pero pag binuhat mo, my goodness, ang bigat. Bakit? Siksik eh. Now, I hope you're getting the point, mothers and wives. There will come a time sa family ninyo, magbubuhat ka ng mabigat. Amen. But it doesn't mean that you are eligible to flare up. Kung lisensyado ka ng magwala. No. Tandaan mo, if you are a wise mother and if you are a wise wife, you are a builder. Hindi lang tubig ang bubuhatin mo. Magbubuhat ka ng problema ng graba, problema na semento. Kaya nga, if you are a wise woman, you will build. And you will have that patience on building. Yes. Bakit? Kasi nga, kailangan, yan ang magpapatibay dyan eh. Pag nakalampas ka dyan sa mabigat na yan, oh yeah, mabigat. Pero pag nakita mo yan, nakatayo na ng maayos dahil dun sa mga mabibigat na yan, sabihin ko sa inyo, matibay yan. Amen. Hindi lang yan yung bahay na isang lindol lang, giba. Hindi yan yung isang bahay na isang problema lang, wasak. Hindi yan yung bahay na magkaroon lang ng konting misunderstanding, hiwa-hiwalay na. Hindi yan. Bakit? Because there is a wise woman inside the family that is building a house. Amen. No po?
Napakaganda, mga kapatid. Kaya I would like to challenge each and every one of the mothers that are listening right now and the wives that are listening right now to empty yourself and let the Word of God. This is not our opinion, but let the Word of God sink in to your hearts. No? Napakaganda. Nababasa ko, ma'am, pwede ba natin overtime lang tayo saglit? Ang gaganda ng comment nyo eh. Ang gaganda ng comment, ma'am eh. Nababasa ko rin po Teka, Sige gusto ma'am, ko go ahead, basahin kay Sir Andy. Maganda tong payo eh. Ang laging galit po ay madaling pumangit. kay Ma'am Rachel, when the builder gets physically hurt, he continues to build until the work gets done. Praise Amen. God for the strength. Amen. Si Ma'am Daisy, sakit sa dibdib ang kim ng galit, kaya nakikiusap na huwag magpasaway at huwag magbigay ng reason na magalit ang magulang, lalo na't paulit-ulit na. Yun talaga nagagalit, yung hindi ka pinaulit-ulit. Di ba hindi naman tayo nag-flare up agad? In fairness sa mga nanay, di ba? Oo, hindi Sino ba naman. dyan ang nagagalit agad na nag-uutos? Hindi eh. Totoo yan. Inulit mo na yan ng mga 100 times. Oh, in 99 fairness. lang naman. 99. Oh, mahaba ang patience mo, naka 99 utos ka. Hindi ka nagalit agad. Oo. Mga ganon. Ayun nga, yung sinabi mo kanina, nalagyan ng fertilizer. Sabi naman ni Ma'am Reyda, samahan na rin ma'am ng pesticides. Amen. At sabi ni Ma'am Tang, praying na di na ako mag-iingay pag nagagalit na. Wow, ang hirap. Pilitin ko manahimik. Sana lang pag di na ako sumagot, pabayaan na lang muna kasi kina-calm down ko lang ang sarili ko. Shout out sa mga anak ko. Baka Tag hindi na ka natin. Sister Tam, baka naman di ka na talaga tuluyan niyang magsalita. Dahan-dahan lang ang pagkalma. Oo nga. Yes, ma'am. Ma'am Blessing me. Sige. Tama po, maganda lalo na rin. po pag grader, schooler pa ang Ngayon. mga anak mo kasi yung mga di familiar words na naririnig nila, ginagaya. Kaya po, Yan. nag-aaway kami. Pigil na pigil, lalo na pag pag nakatingin ang mga bata. Totoo yan, Ayun. kasi naririnig nila, lalo na yung mga ganyan, sabi niya graders, nag-a-absorb, parang sponge pa yung mga yan kung anong naririnig, anong nakikita, gagawin nila Kasi nagiging kanyan, normal para sa kanila. Kaya yung mga palasalita ng hindi maganda, pwede naman tayong magalit. Be ye angry and sin not. Pwede naman tayong magalit Pero paano ba natin pipigilang hindi tayo magkasala? Amen. Yun yung pag-pray natin. And lastly, kay Sir Andy, tama po yan, Sir Maki. There will be a time that you should carry heavy things in building a house or a home. But there will be a time that all you will carry is just light because the foundation was Yeah. established already. Eto na naman, Sister Nelia. Ang hirap namang manakit pag di ka galit. O, di ba? Ibig sabihin, pag nagalit, hindi ibig sabihin, kaya naman siya nakapanakit kasi galit na. Yun na nga, paulit-ulit kasi. Nakukulitan na tayo sa ating mga anak na paulit-ulit natin binibigyan ng instruction. Aba, kumisan, ito nga, sinabi ni Sister Bless na nasa graders pa lang yung mga anak niya. How much more naman kami na malalaki ng mga anak namin. Yung mga bata, pwede mo pang maunawaan kasi bata pa, limited pa yung pag-absorb niya ng instruction. Pero yung malalaki na, ay nako, yan na yung mahira. Kaya bata pa lang, inoris na natin sila. Ayun nga, bigyan natin ng fertilizer kung kinakailangan, pesticide para ma-prevent yung mga dumadapong insekto sa kanila. Kaya malaki talaga yung ating role as a mother. Be wise. Amen. Amen. Kaya alam nyo, mga kapatid, pasok kasi kayo kaagad. Teka, Otto, si Ma'am Linda, sabi niya siya, kung tayo 99, sabi niya ako, hanggang 3 lang. Siguro, 3 lang, wala na, bugbog na to. Kaya, nasunod na agad yung mga anak niya. Yeah. Kaya alam nyo po, nakakatuwa, di ba? Sa mga nanay, masaya kapag nakikita mo yung sarili mo na, ito pala yung kalagayan ko. Kaya nga, ito po yung sinasabi natin dito, that this program is not to judge people. Because this program is for us to be more educated about what the Bible says. Kasi kapag nakita na po natin kung ano yung sinasabi ng Biblia, automatic yan. Kasi ano po sabi sa Bible School, di ba? Sa PSS, what is Bible? It is a mirror. Na pag tumingin ka, kita mo kung ano.
Daig pang x-ray, sir. Daig pa, x-ray. Ultrasound. Sabi nga ng sharper than any two-edged sword. Yeah. In the book of Proverbs, pati bone marrow naaabot. Di ba? Yan ang matindi niyan. It goes to the inward parts of the belly. Matindi. Pag nagpaano ka, pag gusto mo makita ng maigi, hindi lang basta x-ray. Kailangan ultrasound. Pag hindi umepekto ultrasound, ano pa isa ma'am? CT scan. Pag hindi po, meron pa isa MRI. Lahat na. Kumbaga iba-iba pa ang gagawin mo Di ba? Iba-iba pa. Pero dito, buksan mo lang yan. Sabi ng Bible, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Bang, 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 bang. Magpiprint po ako ng ganyan, papamigay ko sa mga mothers. Sunod-sunod. Kung kailangan nyo na reminder. Diba? Napakaganda po. Nakakatuwa. Alam nyo, hindi lang. Maaaring sabihin natin, medyo nagloloko lang kasi. But I don't know if dyan makikita natin yan sa insights mamaya If really na gadgets lang naman ito, yung naka-record dito. Pero kung makikita nyo po, yung mga comment nyo na yan, mga mothers, hindi nyo alam kung sino ang nabibless dyan. Amen. Hindi nyo alam kung sino ang naaabot dyan. Na marirealize nila, even kahit itong asawa na to, may pera naman sila, pero nai-encounter. Same problem lang pala kami. Di ba? May makikita ng mothers, pero makikita ng mga mothers that has the same problem with you, makikita nila, may solusyon pala. Hindi pala panghabang buhay, galit ka dapat. Hindi habang buhay, hindi ka mahabang buhay magiging pangit, sabi nga. Sabi ni Sir Andy. Pwede kang maging maganda. Sabi nga natin, mami, sabi nga ng isang kasabihan ko, ang kagandahan nasa loob yan. Huwag kang lalabas, pangit ka. Malaya ka na. Biro lang po. Biro lang. Masaya. Alam nyo, masaya kapag, sabi ko nga sa inyo common denominator lang kailangan natin tapos ang usapan na to. Pag nakita natin, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, everything will be fine. Diba? Kaya yan ang tatandaan nyo. Mothers, every wise woman buildeth her house, but the foolish plucketh it down with her hands. Be a wise mother and be a wise wife. No? Masarap ang usapan, pero masarap din mananghalian. Yan. Pero di kami nagreklamo because we want to be a blessing po sa inyo lahat. Po. Kaya, Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, magpapaalam na po muna tayo. Pwede naman natin to ituloy next week. Go ahead, Ma'am Cynthia. Nako, naging isang masaganang pag-uusap tayo ngayon. Marami pong salamat sa mga nag-comment. Talaga nagbigay ito sa amin ng inspiration. At sa mga magre-review, alam ko magre-replay si Sister Noyce. Hello po. At sa binabati ko, hi Tiny. Nasa Taiwan sila ngayon. At opo, at muli kong nakita si Ma'am Linda Morse. Keep on watching po sa programang ito at kung paano po kami nagiging nakakakuha rin po ng pagpapala sa programang ito ay nawa ay ganun rin po kayo. Magkaroon tayo ng palitan ng pagpapala sa pamamagitan ng panonood po ninyo ng Baptist Lunch at pag-send po nito sa inyong mga kaibigan pa at sa mga kapatiran natin na kailangan pa natin paalalahanan. Marami pong salamat and God bless everyone. Amen. Maraming salamat po sa mga nanonood, especially sa cousin ko kay Saysay dyan sa Davao City. Dalawa yan sila na suki nating tagapanood. Ngayon lang siya na hindi na late. Sabi niya, ay nakaumpisa ako. Kaya shout out sa iyo, Kaz. Sana marami kang natutunan. Alam ko marami kang natutunan. Mag-comment ka next time. At sa lahat po na nag-comment, maraming salamat po. Salamat sa mga lessons learned ninyo. Sana po sa mga nanood na tahimik lang, sana talaga may natutunan kayo dun sa atin. Huwag mahiya. At sa mga nagbabalak na mag-enroll sa PSS, mag-enroll na po kayo. Sa mga nanay, lalo na sa mga nanay, sinasabi po namin sa inyo, makakatulong sa inyong pagiging isang ina ang PSS. Take it from me po. Pagiging isang asawa, pagiging isang ina, malaking tulong po ang PSS. Kaya wag na po kayong magdadalawang isip na mag-enroll sa PSS. At kung wala po kayong pag-enroll, pag-pray nyo, sabihin nyo sa area leaders nyo. Kasi narinig ko kaya na Sir Maki, nagtulong-tulong.
napaubo siya. Then, sa Then, grupo po nila, yung mga mothers po nila Yes, nag-ambag amen. para matulungan yung isang mother na may interest na mag-enroll sa Bible Amen, school. O, amen. 'di ba? Kaya sana po it will serve as an inspiration sa iba pa na mga kananayan na gustong mag-enroll. At Amen. kahit wala po kayong pang-enroll, alam ko sasagutin ng Panginoon yan pag may desire po kayo sa puso nyo. So magkita-kita po tayo muli dito pa rin po sa The Baptist Lunch next Tuesday. Bye! Amen, amen. At alam niyo, totoo po yan, no? Kaya maganda po yung sabi ni Ma'am Rosalinda kanina, ay ni Ma'am Tina. Sir John, pakibaba nga ako yung comment kanina ni Ma'am Tiny. Sige pa. Yeah, masarap makinig ng TBL sa TBL. At sabi nga ni Ma'am Rosalinda, sige sir, please, ang saya ng episode ng nanay. Yan. Kaya talagang more on this. Sabi nga kanina, sabi ni kanina, more next week daw sa mga susunod. Yan. Kaya yun po natin, no? Tuloy-tuloy po natin ito. Kaya kayong mga nanay na nandiyan dyan na nagko-comment, shoutout din ma'am pala, hindi lang sa mga nanay, sa mga asawa. No, sa mga asawa, comment po kayo. It doesn't mean na wala pang blessing na kayo. Pero po kayo, sapagkat maganda po ang hindi lang naman ito pang nanay, pang asawa din ito. At saka, sir, yung mga viewers natin dyan na hindi pa natin dito nagiging guest. Opo. Kung alam nyo po na magiging pagpapala yung naging istorya na inyong buhay. Okay, opo, just inform us. Kasi minsan mas maganda yung nandito kayo at talagang tatalakayin nyo kung paano kayo naging isang matatag na ina. Lalo na yung mga seniors natin dyan, matatag na asawang babae. God bless po. Amen, 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 amen. Kaya yan po, mga kapatid, no? Yan ang tatandaan natin dahil ang programa po nito ay makakatulong po ito para po sa lahat ng mga nanay. That is the very essence of this program, to be a help sa inyo. Amen. Kaya pag nanood kayo ng TBL, Father's Edition, Mother's Edition, lalo na sa inyo young people, huwag nyo isipin na hinuhusgahan kayo kagad. No? Alam nyo kung bakit, maisingit ko lang bago tayo magtapos, yung kung bakit parang hinuhusgahan po tayo, it is like a preaching. Na parang kilala din kayo ni Pastor. Alam nyo po kung bakit may ganun tayong feeling? Because it is the Word of God that is being teach and being preached sa atin. No? Kaya magpasalamat kayo na parang kilala namin kayo at parang kilala kayo ni Pastor. Dahil yan ay patunay na hindi opinion ng tao ang nangunguna kundi salita ng Diyos. No po? Kaya sa susunod na episode, gawin po natin ulit masaya ito. Bitin ang oras. Nakakatuwa. Alam, sa totoo lang, kung wala lang tayo na-observe na time, pwede pa. Marami pa tayong masasabi. Pero tawag dyan, para next week, nandito kayo ulit. Yan. Ganun lang po yan, mga kapatid. Alright? So, sa ngalan po ng ating mahal na pastor, who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch, ako po ang inyong lingkod, Brother Maki, along with Ma'am Cynthia and Ma'am Marnelli, and of course, ang ating pong mga live stream and audio technicians na kasama po natin dito, Sir Vince, Sir Romir, and Sir John. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo on your favorite noontime show every Tuesday, Mother's episode. This is The Baptist Lunch. God bless you all. Have a blessed day ahead, and to God be all the glory. Amen. Bye-bye. See you next Tuesday. Bye. We tend to make excuses, we tend to pass the blame. We fail to see our failures as more than just mistakes.
We can see the wrong in others, overlooking the evil within. So Lord, help us to confront our hearts, to confess and forsake our sin. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every simple part, but confession and repentance will be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. My heart is so deceitful, so desperately wicked within. And just the time I think I'm fine, I deceive myself again. So create in me a clean heart, once that faithful, pure and true. Then search my heart and try me. Help me, Lord, to follow you. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every simple part, but confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem of the heart. For the heart of the problem is the problem of the heart. Filled with pride, we try to hide every simple part, but confession and repentance would be a healthy start to fix the heart of the problem. The problem of the heart. The problem of the heart.